Naku po mga kababayan, matinding pasabog po ni Maharlika na ikakagulat nyo mga kababayan. At mawiwindang kayo dito sa kanyang pasabog kasi sabi niya, tokoy na niya na daw di umano itong si Boss B. Hala ka mga kababayan, sino kaya ito? Ito na, panoorin natin ang sabay-sabay. Magre-reaction po tayo dito sa live ni Maharlika. Ito na po. Okay. So, yung kanilang trolls, 'di ba, na nagurgur at patuloy na iniimbestigahan ng Bangag Administration, binibigyan ng highlight ng media, at kahapon pumunta si Clarissa Taratara, pumunta si Virus, at pumunta yung nakita ko si Aboy, pumunta doon. Okay, yan kasi sila yung mga in charge ng trolls. Okay, yan ang Bangag Administration, may trolls talaga sila. So, di ba, yung unang lumabas na mayroong pag-aaway sila, allegedly sa hatian ng pera, ng 2.5 million, yung mga unang lumabas, mga kababayan, at ito daw ay, ang pera, ay galing kay Boss B. Okay? So, tukoy na natin kung sino si Boss B. Naku Di po, ba? sino Wala kaya nang si iba Boss kundi B? yung Bangag. Imagine ninyo, ulit-ulitin natin. Ang mga pinklawan, pulawan, dahil nagsanib pwersa na sila, di ba? Nag-release ng statement, okay, na sinasabi ni, ito, ni, ano pangalan ni Bilatra? Si Virus, okay? Si Ontivirus na parang tuyot ng itsura. Diba? Sa sobrang kakakaayo niya, yung itsura ni Virus talagang sobrang tuyot. Okay? Mukhang walang jer-jer, kaya ganon. Okay? So, pumunta siya doon at si Clarissa Taratara, di ba, na nagpapaabot, mabait daw yung kanilang trolls. Siyempre, para sa kanila, mabait yun. Tagasunod ng mga kasinungalingan nila eh. Tagasunod sa pagpapakalat ng kasinungalingan. Paninirang puri. Tapos, nalaman natin, di ba? So, ano daw, breadwinner. Kaya dapat to irespeto natin kasi mabuting tao. Wow! Mabuting tao. Pero kung makapagpakalat ng kasinungalingan laban sa akin, laban kay Day Sara, ay parang nalagpasan niya pa si Satanas sa impyerno. Hala ka. Okay? So ngayon, mga kababayan, okay, itong si Bigatla, ito ayan, pumunta siya dyan, nagsulat-sulat ang, alam nyo, ito lang ayan, nagpunta siya dyan sa libing na ginastusan ng pera ninyo, pera ng bayan. Yes, fake news peddler talaga yun. Number one. Ang sabi ni Virus, lubos, sabi niya, mga kaayo. Hindi, wala yung kaayo. Lubos na nakikiramay sa mga mahal sa buhay ni Halimaw sa Garapon. Kaysa niyo po ako sa pagtawag ng hustisya. Ang ganitong trahedya ay hindi dapat mangyayari kahit kanino pa. It's time for Energen. Sa 10 piso lang, kumpleto na ang breakfast. Mag-Energen na! Halimaw sa Garapon, maraming salamat sa iyong suporta. May you rest in hell. Alright? Mga kababayan, okay? Malinaw sa sikat ng araw kung sino si Boss B. Si Boss Bangag nila. Okay? Pera-pera talaga to. Imagine mo, sabi ko nga, random vlogger, kung wala silang, ang dami ng mga vlogger na namatay. Hindi lang, mga artista. Sino yung, sino yung mga vlogger recently? Not political vlogger. Sino yung mga namatay na, let's say, mas maraming following na ang tinatopic ay hindi politika? Hindi ba pinupuntahan ni Bangag yun, ni Boss B, ni Boss Bangag? Si Bangag ang nagbibigay ng pondo sa mga Bangag trolls. Alright? Nandoon ang DICT. Kilala ko yung mga hilatsa ng mga yon. Okay? Yung si Lloyd Cadena is ano naman yon. Nung nagurgur yun is hindi pa si Bangag yung ano. Hindi pa si Bangag yung presidente. Kukumpara lang natin na
hindi pinupuntahan ni Bangag, okay, yung mga vloggers or mga journalist, di ba? O yung mga sundalo natin. Yung mga sundalo, nabibigyan ba ng gantong atensyon? Libreng kabaong? Binibigyan ba ng libreng bulaklak or something? Wala. Kaya alam nyo na kung sino si Boss B. At napansin ko lang, nakatawa kay Princess Maui sa post niya, ang sosyongit talaga ng mga trolls ni Bangag. Alam ninyo, okay, nabubuhay kayo. Kayo mga trolls ni Bangag, nabubuhay kayo sa ninakaw sa kaban ng bayan, mga putang ina ninyong lahat. Okay? Ang pinapalamon nyo sa pamilya ninyo ay ninakaw sa kaban ng bayan. Kaya tignan ninyo, pinakapangit sa balat ng lupa ang inyong mga itsura, mukhang hindi naligo, mukha kayong mabaho, mukha kayong may tutuli, mukha kayong may luga, di ba? Ganun yung mga itsura ninyo. Kailangan nyo pang ipabaklas yung mga ilong ninyo, o magpabaklas kayo lahat ng ilong. Okay? Para magmukha kayong lalong halimaw. Right? Well, na-reveal na kahapon kung sino si Boss B. Yung isang nget pa, na dinawang vlogger na nakagunan mukha niya, di ba? Malungkot ako, Mima! Mga ganun, di ba? My God, nakakasuka, nakapagbaliktad ng Lakas nito sikmura. man trip ni ano yun. Alright? So, yun. Malinaw sa sikat ng araw na kayo ang gumagastos, pera ng bayan ang gumastos sa burol ng kanilang troll. Ganda nun di ba? Burol ng kanilang troll. Bakit kamo? Saan ka nakakakita? Full force? Ang mga tauhan ni Bangag para sa kanilang trolls? At anong ginagawa? Binigyan nila ng proteksyon. Ito, sige, tirahin mo si Sara, magpagawa ka ng kwento, gumawa ka ng kwento laban kay Maharlika. Hindi yan makakapunta dito. Protektado ka namin, magpakalat ka. Imagine, may nagsenda naman sa akin, meron pala siyang mga vlog in the past, na ginamit niya yung mga picture ko, pinagkitaan niya yung mga picture ko and everything, okay? Na kesyo, di ba sinabi ko si Bangag, na, hindi ko sinabi, may authentication tayong Bangag. So, nag-deflect sila, binalik pala sa akin yun na, ako daw ay nagjo-jodic din. Excuse me. Excuse me, ang amo nyo ang adik. Right? At kayo mukhang kayong mga adik. So ngayon, dahil mga kababayan, sa ngalan ng salapi ng bayan, eto ngayon ang lalakas ng loob nilang, manira ng tao. Manira kay Inday Sara. Ako nararamdaman ko, itong mga to, may karma talaga Kasi, hindi lang si Inday Sara yung tinitiran na lahat Lahat na lang. Hindi natin alam kung saan manggagaling. Pero, ang investigation ng Bangag at tinututukan pati ng media, utos siya ng boss B nila, Boss Bangag. Nabigyan nyo ng highlight yung troll na yan. Kasi later on, iko-connect natin sa mga Duterte. Yan yung flow dun kanina, sa sinasabi ni Tibag, ni Matibag, na ang mga Duterte daw, katulad ni Baste, okay, na yun, nag-present na naman sila nag-play na naman sila ng picture, ng video doon ni Baste, na sinabi ni Baste na isa lang naman ang ulo na kailangan natin. Talaga naman, pumantay lang ang paa ni Bangag, at ang ulo niya hindi na huminga, tapos na, yun ang kailangan ng bayan. So anyway, yung sinasabi ni Tibag, na ang mga Duterte ay ganito, ganyan, nagsispread daw ng rage. Okay? Tungkol doon sa sinabi ni Baste during the Rage Coalition speech niya, itong, I think that was April, na isa lang naman ng kailangan nating ulo, ganyan-ganyan. Mga kababayan, yung kanilang trolls, o yung troll na namatay, yun ay rage bait ang kanyang ginagawa. Magpapakalat siya ng kasinungalingan laban kay Day Sara, si PRRD lagay sa garapon, at siya ngayon ang lagay sa garapon. Inuutusan yan, o inutusan ng Bangag, magpakalat ka ng rage para ng galit, ng kasinungalingan para maggalit. Yun, i-clickbait mo sila Galit na galit yung mga Duterte supporters, yun ang pupunta kayo, mumurahin engagement na yun. Alright? Pero ako, hindi ko siya pinapanood kasi nga,
Hanggang sa kamatayan pala niya ay nantay niyang sagutin ko siya sa kanyang mga kasinungalingan. Pero yesterday, napatunayan natin na ang boss B nila ay si Bangag at ang pera ng bayan. Boss bayan. Okay? Boss boss o pera ng, boss B. Boss nila si Bangag. Yap, isa siyang garapata, okay, na nadurog na. Alright? Ang sabi nila, masasama daw tayo dahil natutuwa pa tayo dahil kinukundina natin, hindi natin kinukundina yung paggurgur. Ang mga DDS, masasama ang ugali. Natutuwa sila pag may nabatay. Mga putang ina ninyo. Si Boss Binyo, si Bangag, ginugurgur niya araw-araw ang mga Pilipinong nagugutom. Ginugurgur niya ang kinabukasan ng mga taong nagkandamatay, kaliwat kanan ngayon ang krimen. Tapos magagalit kayo dahil may gumurgur dito sa troll nyo na hindi nyo nga alam na ang gumurgur dyan, baka mismo si Boss B. Tapos later on, what? Gagawa na naman na kayo ng kwento, pipit-pitin nyo yung itlog. Let's say for example, ito nakikita ko lang to na pwede nilang gawin. Pipit-pitin nila yung itlog ditong ex na kunya na binugbog daw siya at sasabihin, sabihin mo, umamin ka na inutusan ka ni Sarah. Yan, dyan iikot yan. Kasi bedalo na nga sila purong kakaputan yung ginagawa nila Kasi yan ang nakikita kong flow ng investigation ng Task Force Halimaw sa Garapon. Okay? Meron na silang tinitignan lead doon sa ex or patungkol sa politika niya, ganyan. Walang mag-i-interest sa buhay niya. Hindi namin pinag-i-interesan ang katsipan niyang buhay, lalo na ang mga Duterte. Dahil kung pag-i-interesan ang buhay, kung gusto ng mga Duterte magpagurgur, dapat si Trillanes matagal ng gurgur. Dapat si De Lima, doon pa lang sa kulungan, gurgur na. Diba? Sino pa? Si Virus, yung mga rebelding mga kalawan, dapat gurgur na yung mga yan. Kung gustong manggugurgur ang mga Duterte. Etong Chipanga, na boba, ipagugurgur, sino siya para ipagurgur? Kaya ang angulo dyan, pwede yung si Boss Bangag nila yung Boss Bangag nila. Marami yan sila Pwede hindi natin alam. Okay? Na itong kanilang troll, hindi naman natin alam ang behind the scene, di ba? Pero kasi baka talagang tinarget siya sa Julo. Galit na galit o talagang kailangan siyang tudasin? Din sumisigaw kayo ngayon na magkaroon kami ng simpatya, mga yawa kayo. Magsimpatya dito sa walang iyang ito. Nakitang-kita na ang Pulawan Dilawan ay nandoon. Pati si Matching, di ba? Mabuti daw, ito daw, sabi ni Virus, ito daw yung mabuti daw itong si Halimaw dahil maganda yung mga sinasabi. Chuchuchucho, kita ninyo? Yung kababuyan, kasinungalingan, fake news peddler, mabuti daw kasi inatasan ng mga bangag, yung kanilang bangag trolls, na atakihin si Inday Sara, si Maharlika, para hindi na yan mag-expose. For 2 years, okay, may mga nag-send sa akin. The last 2 years, puro kasinungalingan ang pinagsasabi niya sa akin. Gumurgur, okay, mayroon pa doon, yun nga, nagpukpuk sa Cubao. mayroon pa siya nagsashabu, yung mga ganun. Gumagawa ng kwento. Kasi kung nasa Amerika siya o nasa Pilipinas ako, kakasuhan ko talaga siya. Dahil yun ay paninirang puri. Di ba? Pero dahil protektado siya ng mga bangag, nagpakalat siya ng mga kasinungalingan. Pati yung pagpapalaglag daw na kasinungalingan. Yung kasinungalingang pagpapalaglag. Right? Hindi lang siya, I just don't know, maybe hindi aware ang mga Duterte. Kasi pwede siyang kasuhan ng PRRD, ni Inday Sara. Kasi paninarang puri, kaso lang, nagkaroon na siya ng death penalty. Na-execute na bago pa siya kasuhan. So ang question, si Boss B ba ang nagpagurgur? Okay? Kasi putang ina, tignan nyo ha, saan ka makakita ng vlogger na
walang nakakakilala unless na lang nung namatay siya, may brand new car, may Rolex, nagmamani spread, nagyayabang, at may paaral daw na 4 na kapatid at may anak. O, di ba? Kayo nga dyan, mataas na siguro ang posisyon nyo sa bangko, hindi nyo kaya bumili ng ano. Kahit officer na kayo sa bangko, hindi nyo kaya bumili ng cash. Pwedeng hulugan, right? Oh, tangina. Sarap naman. Di ba? So, yun. So, si Boss B ay tukoy na. Wala, umamin na sila eh. Na taong bayan, taxpayers money ang gumasto sa burol, sa kabaong, sa bulaklak, sa pamasahe ng pamilya, o pati yung mga trolls doon na lumilipad kung saan man sila galing. Di ba? Ang papangit talaga ninyo, mukha kayong mga uhugin na lugain. Di ba? Wala kasing makuha ang bangag na administrasyon na tagapagtanggol nila na kusa. Ako lang nung unang panahon. Okay? Wala silang ginastos kasi kusang loob ko. 'Di ba? Complete package. Nung nilubog ko sila sa Kumunoy kung saan sila nababagay, wala nang gustong magtanggol sa kanila kundi mga pangit. Mga bayaran, binibenta ang kanilang kaluluwa, dugyot sa ngalan ng salapi. Wala kasing matinong maitsura man lang ang magtanggol sa kanila na may utak. Ang ginagawa nila, nag-hire sila ng mga bangag, dito ng troll farm, matagal na yan, naghanap sila ng mga uhugin, lugay na mga itsura, para magpakalat, murahin niyo si Marlica kasi yan yung pinakamalakas na nag-expose kay bangag. Kaya murahin niyo ng murahin, sirain niyo ng sirain para masira ang credibility. Di ba? Para ma-distract niyo siya. Akala naman nila sasagutin ko yung mga kasinungalingan nila. Katulad ditong namatay na nailagay sa garapon. Halimaw sa garapon, nag-antay na lang siya hanggang sa kamatayan niya. Hindi ko siya sinagot. Diba? Ngayon, kailangan natin siya pag-usapan dahil kitang-kita ninyo, ginagastos ng pera ng bayan sa kanilang attack troll o attack dog. All expenses paid. At yan dapat ang isalaksak nyo sa utak ninyo na ganito kababoy si Bangag. Na dapat mawala na siya sa pwesto niyang hayop siya, pating asawa niyang kawatan, ang anak niyang demonyo na si Sandro, nakawatan dyan sa flood control, mawala na dapat sila. Kaya itong ginagawa nila sa impeachment, lahat ito pagko-cover up. Kitang-kita nyo nung namatay ang kanilang attack dog, ginagastos nila ang pera ng bayan sa mga attack dogs nila o troll nila, mga kababayan, sa mga mukhang lugain o mga lugain nilang mga trolls. Pera ng bayan, alam ko yan. Dahil ang kakilala ko dyan, yung isang baboy at yung, alam nyo na yon, na nagpaalam sa akin na babaliktad sila kasi nga walang pera sa mga Duterte. Yan ang totoo dahil hindi nagbabayad ng trolls ang mga Duterte. Kahit balikan nyo yung mga pinagsasabi nung bumaliktad. Wala man lang daw binibigay ang mga Duterte sa kanya. Kailangan ng gamot, kailangan ng pang-upa, kailangan ng ganyan. Kasi kakasuhan ni Lisa Tanas, kaya babaliktad na lang. Totoo na wala talagang pera sa mga Duterte. Hindi ka nila pipilitin kung magsasalita ka o hindi ka nila kukontakin o hindi ka nila re-recruitin o magsalita ka, ipagtanggol kita. Kasi ako mismo, hindi ako ni-recruit. Kahit naman kay Bangag hindi ako ni-recruit na ipagtanggol ko si Bangag. It just so happened na nakita ko ang kademonyohan niya. So alam na alam ko yan dahil yung mga Bangag supporters, ako pa mismo ang nagbibigay ng pera sa mga putang inang yan. Hindi man lahat. Okay? Ako ang nagbibigay, pa konti-konti lang kahit wala akong pera dahil naaawa ako. Kasi nga, wala daw pera. Ano sabi sa akin nila in the past? Wala man lang tayong pera kay Inday, ganyan-ganyan, pinagtatanggol natin, ganyan-ganyan, di ba?
Hindi pwedeng magtanggol ka. Alright? Magtanggol ka at nag-expect ka ng pera. O, doon ka kay bangag kasi nagbabayad sila eh. O, ano ang sinasabi ng mga bangag trolls? Ayan, ano ang sinasabi ni Clarissa Taratara? O, ang Pangulo daw talaga, matulungin, ayan, talagang pag inorderan siya na asikasuhin itong libing ni, itong burol ni, anong kanilang attack dog. Si selective. Pero ang kawawang mga supot na sundalo na ayaw manindigan, dinalaw ba kayo ni Bangag? Nakita niyo to, mga sir, mga ma'am? Yung attack dog nila, yung troll nila, all expenses paid, kabaong, pamasahe, may pakimkim pa. Pero ikaw na sundalo, namatay ang asawa mo, namatay ang pamilya mo, di ba? I mean, pamilya mo na sundalo. Okay, ikaw na ang pamilya na sundalo, namatay ang asawa mo, hindi man lang binigyan ng libreng burol. O hindi man lang binigyan ng bonggang-bonggang kavaong or pakimkim or pakain. Right? Nakita nyo? Kaya ako sa inyo, manindigan kayo. Okay? And wag nyo nang antayin. Ito, wag nyo nang siyang paabutin sa 2028. Right? Yan. So, alam nyo na kung sino si Boss B. Right? Kaya tuloy This B7000 glue is super easy to use, dries clear with no white marks, strong. Ayan na mga kababayan, matindi po ng pahayag ni Maharlika, no? Nako po. Totoo kaya itong sinasabi niya mga kababayan? Kung sino daw si Boss B, no? At ang sinasabi niyang di umano si Boss B daw si Bangag. Hala ka mga kababayan. Nako, pag-comment po kayo kung ano masasabi niyo dito. At i-like nyo po tong video natin. At sa mga bagong pasok po dyan, pa-subscribe din mga kababayan ng ating YouTube channel. So hanggang dito na lang po. At hanggang dito na lang mga kababayan. Maraming salamat po sa inyong lahat.